Una po, meron bang special reason na request na kayo na sabay-sabay? At ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalawa? Yes, tapos siguro yun, nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sisilite. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, binigyan kami, papasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasi limit sila sa pag-bisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita. Kaya dating Pangulo. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung share niyo data, hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yung mga general topics na pag-usapan niya. Anything you can share po, lalo na sa politika? Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon. From now, mga napag-usapan. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's informed of it since Friday of last week. Nung tatlo na kami bumisita at nasa nagkala na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kami visit na kami 4. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 3 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. Na-miss niya yung gano'n, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita na siya. At masaya siya. Nakita kami na ako. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung 2 paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung 2 arms niya, yung likod niya, yung kanya leeg, minasahe din Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong bendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagbababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami, wag mag-share ng snacks.
VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. How do you feel? Siyempre, isip yun na. Saan pa natin na apat na Sa pagbisita, VP. wala akong naisip. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment. No? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed? Although there's a pending NR. Tagal na nila. Na-inform mo siya. Oo. I think, ano sinabi? Ayun, yun yung sinabi. Proud. Kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kikilo and siya yung nagbigay ng news kay President. Any advice for your future political plan? Tatay Digong. Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano, I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, sulit tanongin mo. See? CIA. VP, ngayon lang nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost project? Yes, oo. Trabaho ng commission or audit na committee sila. Kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So, based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man, dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-investiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control so kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghahabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Hindi lang yan ay tumigil na sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat.
Since ma'am you have information dun sa dati kayong DepEd Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP. At pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, ano siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control project. So, seryoso talaga sila. And si BBM, alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Sa lahat ng gobyerno. And ma'am, any comment dun sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal? Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayaw ko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Yes. Panoorin na lang natin sila sa kanilang sarsuela. Yes. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Wala nagawa. So yun. Agree. Yan lang po. Okay. Ma'am, Pero kailangan ko magpasalamat. Yes, ma'am. Kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat, sa aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands, meron pang galing sa malayong New Zealand, napakalayo na lugar, pumunta dito. Papasalamat kami dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then she smiled kasi ano daw, noong nasa Davao siya, nanonood siya mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat na siya at nagpapasalamat kami lalo na mga anak niya sa tulong ninyo, sa kampanya, at sa tulong ninyo, sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support. Pwede ba ho si Anton Kesemenay? Last question. okay na ma'am. Okay na ma'am. Ano na lang po? At professional advice sa administration. Ano na lang po ma'am, yung aasahan na lang po ng Wala na tayong mga Pilipino sa 23 ma'am. Sa September, sa 23 po. Sa hearing po ni tatay. Sa September 23, ano ba yung aasahan? Aasahan po ng mga kababayan natin. Wala pa tayong, atayin na lang natin ang announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20 at 21. 19 to 24. Ilang araw na. 22. From 19 to 24. 19, 20, 21, 22, 23, Amsterdam. 24. September 19, Amsterdam. September, okay. Sa Amsterdam, pagtitipon ang mga Pilipino
dito sa September 19 until September 20. Yun yung mga mangyayari sa... We will also have the exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits. Yes. September 15. Okay, sige, sige. Maraming salamat sa support ninyo. And sa 20 and 21, meron din sa Japan. Wow! Malaki yung hinanda ng Filipino community sa Japan. September 20 and 21. Nagpapasalamat kami na hindi kayo bumibitaw. Yes. Wala na dulo. Ano? Malaki rin ba dito sa Netherlands? Yay! Ano kayo? Lalaki. Thank you, ma'am. Oras pa for Thank you po.